Hi guys! Magandang tanghali po sa ating lahat. So, for today's video guys is i-share ko sa inyo yung mga buhay-buhay nating lahat ng mga tao guys, 'no. Minsan kasi what I notice guys is iba-iba tayo ng mga lifestyle kasi iba-iba rin tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, 'no. At magiging toxic lang tayo guys kung tinitignan natin yung kino-compare natin yung buhay natin sa ibang tao. Yung meron sila na wala tayo, yung mga nararanasan nila na hindi natin nararanasan 'no. Talagang magiging totally upset ka 'pag ganyan ang isip mo guys 'no. Para kasi sa akin guys na pinanganak na mahirap talaga kami guys 'no, na hindi mo ko kayang bilhin yung mga gusto mong bilhin, hindi mo kayang kainin yung mga gusto mong kainin. So, ayun talaga guys 'no. So, para sa amin is ayaw namin maging mahirap na katulad before na halos tumitira ka sa bahay na kubo na yung floor ng bahay ninyo is kawayan tapos yung bubong ninyo is kugon. And wala kayong maayos na banyo na paliliguan. So, gumawa kami ng paraan para mabago yung buhay namin, guys. Sa awa ng Diyos is kahit papaano is nakakaranas din kami ng magandang buhay. So, yung hindi naging easy yung buhay namin, guys, 'no, nung nag-umpisa kami sa ibang bansa, si Ate Lizel nakaranas din 'yan ng hirap bago ginhawa at ako rin nakaranas din ng hirap 'no, bago ginhawa. So, ang kaibahan lang sa amin guys is talagang nagpupursige kami sa buhay, na gusto naming ma-change yung life namin na hindi na katulad ng dati. At sa awa ng Diyos kahit papaano is magaan-gana rin ang buhay namin. So, sabihin ko sa inyo guys, yung buhay ko is hindi po ako mayaman. Na tinitingnan lang kasi ng tao na mayaman ka kasi nasa ibang bansa ka, wala ka sa Pilipinas, ibang lahi ang asawa mo. Kasi yung mga mindset kasi natin mga Pilipino na 'pag ibang lahi mapepera po sila. Hindi po sila mapepera guys na may mga trabaho lang sila. Siyempre guys 'pag may trabaho ka meron kang pera, 'di ba? Kung wala kang trabaho, wala kang pera. At ang mga ibang lahi kasi guys, iba ang utak nila, hindi po sila Pilipino na katulad natin, iba yung kultura na nakagisnan nila at iba din yung kultura na nakagisnan natin. And at saka yung mga ibang lahi guys hindi sila umaasa sa pera ng mga anak nila na 'pag lumaki na yung mga anak mo sila na magtatrabaho at magbibigay ng pera sa'yo, hindi po sila gano'n guys 'no. Pinapalaki nila ng maayos yung mga anak nila, pinagtatapos nila ng pag-aral pero hindi po sila humihingi ng kapalit sa mga anak nila. Kuntento na sila na maalala lang na birthday yung i-greet ka lang ba na walang pera, kahit na walang pera basta i-greet ka lang ng happy birthday, yung mga special occasion, ayun yung mga ugali ng matatandang ibang lahi guys, doon masaya na sila. Hindi sila naghahangad ng more sa mga anak nila na bigyan mo naman kami ng pera, ganyan, ganyan. Ang gusto lang nila is alalahanin sila sa tuwing may birthday sila, may special occasion, mga gano'n. Ayun lang masaya na sila guys. Kasi sa ating mga Pilipino kasi guys is minsan kasi umaasa tayo sa mga anak natin 'no, which is hindi naman puwede na habang buhay umasa tayo guys. Kasi malay ninyo 'pag nawalan ng trabaho yung mga anak ninyo anong mangyayari sa buhay ninyo 'no. At tsaka guys ang mga ibang lahi kasi is kahit hangga't kaya ng katawan nila nagtatrabaho at nagtatrabaho po sila. Hindi ho sila nagreretiro ng maaga na katulad sa Pilipinas na 'pag 40 or 50 ka na ayaw mo na magtrabaho, kasi may mga anak ka na sa ibang bansa, sila na ang bubuhay sa'yo, sila na magpapalaban sa'yo, sila na magpapakain sa'yo, sila na ang magbabayad ng mga bills mo, hindi po sila gano'n guys. Ang mga ibang lahi guys 'pag may mga bills sila, may mga expenses sila, sila ang nagbabayad ng own bills nila, hindi po nila pinapasagot sa mga anak nila. Kasi alam ng mga ibang lahi na yung mga anak nila may sarili-sarili ng pamilya, may mga problema na din at saka yung mga anak naman nila guys na hindi rin sila nanghihingi ng tulong sa mga magulang nila, independent po yung mga ibang lahi 'no. Ayan guys 'no, at ang buhay namin dito guys is very simple lang, hindi po kami mayaman, masipag lang po yung asawa ko guys. Nagtatrabaho yan ng gumigising yan ng 3:00 ng madaling araw, minsan umuwi yan mga 8:00 ng gabi na, so ilang hours.
So, ilang hours din siya nagtatrabaho guys. Minsan nga nilagnat siya nung last week ata, nilagnat yung aking asawa. So, hangga't maaga pa sinasabi ko na sa kanya, inuman mo na ng gamot, talagang talagang ginagawan ko siya ng soup, pinapainom ko siya ng tea. Kasi guys, iba yung katawan kasi ng matanda kaysa sa mga bata-bata. So, talagang maingat ako 'pag nagkakasakit siya guys. Kasi ayoko namang magkasakit siya 'no, kasi hindi naman masyadong strong ang mga katawan natin, talagang bibigay at bibigay din 'yan 'no. Kailangan din niyang magpahinga, sinasabi ko sa kanya. At saka guys, ang buhay kasi namin is may mga bills din kaming binabayaran guys 'no. Hindi ho kami pensyonado ng gobyerno nila na isang upo lang kami dito, manonood ng TV at may pera na kaming darating, talagang kailangan namin magtrabaho. So dito guys, nagbabayad kami ng apartment every month. Hindi po hulugan nitong apartment sa amin na 'to, fully paid siya. Ang binabayaran namin yung apartment kasi dito guys, 'pag nakatira ka sa isang apartment is may mga maintenance din sa loob 'no. Yung kumukuha ng basura sa apartment, sa building is, binabayaran din namin yun. Yung mga tagalinis, binabayaran din namin yun, hati-hati kami. Kung sakaling may nasira sa gate or kahit na anong masira sa labas ng apartment, may mga taong nagme-maintain nun, nagre-repair, binabayaran din namin yun. At may dalawang sasakyan din kami guys, may maintenance din yung sasakyan 'pag nasira, kailangan din gasolinahan, mga gano'n. May binabayaran rin kaming Disney at Netflix. Ang Disney at Netflix kasi guys binabayaran namin per year. So, hindi siya every month 'no. Nagbabayad din kami ng internet kasi mostly kailangan dati ng internet for work, 'di ba? So, may mga groceries din kami, mga taxes at napakadami pa talaga guys 'no. So, para kasi sa akin guys, 'wag niyong iko-compare yung buhay ninyo sa ibang tao kasi 'pag kinukumpara niyo 'yan, talagang at mada-down lang kayo 'no. Kasi naghahangad kayo ng isang bagay na wala sa inyo. So, para sa akin kasi guys, maghangad kayo ng mga bagay na gusto niyong hangarin pero kailangan niyong pagtrabahuan maigi. Hindi naman po, magic 'no, na 'pag magdasal ka, 24 hours kang magdasal, bibigyan ka ng Diyos ng pera na, "Puwede niyo po ba ako bigyan ng 10,000 kasi wala akong pera." Magdarasal ka lang, bibigyan ka ba ng Diyos? Hindi ka niya bibigyan ng Diyos kung hindi ka magtatrabaho. Nasa iyo pa rin 'yan guys, kasi for me guys, God is giving only opportunity for you to change your life. May mga opportunities na binibigay yung Diyos sa inyo pero minsan kasi guys is yung mga tao, hindi nila gina-grab yung mga opportunity na yun. Katulad kunyari may taong tumulong sa inyo para makapunta kayo sa ibang bansa, wag na kayong magdalawang isip guys or mag-isip-isip pa, i-grab niyo na yun. Kasi big opportunity na yun para makapunta kayo at makapagtrabaho kayo sa ibang bansa. Like kung may mga tutulong sa inyo for free or papautangin kayo para makapunta kayo diyan at kailangan niyo rin namang bayaran guys 'no. Hindi ibig sabihin naman na pinautang na kayo at nakapunta na kayo sa ibang bansa, kakalimutan niyo na yung ano, yung nagbigay sa inyo ng pera 'no. Kailangan first na pagpunta niyo sa ibang bansa is first na kailangan niyong bayaran yung taong tumulong sa inyo bago yung family ninyo. Siguro yung family ninyo last na yun, hatiin ninyo sa utang ninyo at, hatiin niyo rin sa family ninyo. Pero wag niyong kakalimutan yung pinagkakautangan niyo guys 'no, kasi yan yung mga taong nag-help sa inyo nung wala kayo. So, kailangan niyo rin silang bayaran. Kasi sa atin kasi guys 'pag nangutang ka kasi forget na, tapos hindi pa kayo marunong magbayad at, every month na lang kailangan pa kayo i-remind. Kasi ako guys 'pag may utang kasi ako hangga't kaya kong bayaran i-fully paid, fino-fully paid ko kahit wala ng natitira sa'kin. Kasi ayoko talaga ng may utang at all. Ayoko lang may iniisip every month na kailangan ko bayaran 'tong ganito, ganyan, ganyan. So, talagang hangga't kaya kong bayaran na fully paid, binabayaran ko kahit na walang natitira sa'kin or kahit na maliit lang matira sa'kin basta bayad ang utang. So, gano'n akong tao guys, ayoko talaga ng may utang sa buhay. So, ayan lang guys, nai-share ko lang. Sana nakapulutan niyo ng aral itong life story ko 'to about life, buhay, kasi tingin ng tao
Halo lang natin. So, haluin mo pa siya. So, tapos na siya, guys. At ipiprito na natin siya. Ay, shit. Nalaglag ang telepono ko. Vlogging is live. So, ang ginagamit kong kawali, guys, ganito ang itsura niya para hindi dumikit yung ano, yung hot cake. Kasi may mga kawali, guys, na dumidikit yung hot cake. Pero ito hindi siya dumidikit. Baby, I see you make like you make food? Yeah. That's too much difficult, baby. This is that. Yes, I told you we need this one. I think it's not expensive. What your trader telling? And before down too much, now what? Huh? When it starts down, I don't know, I will check now. Your operation is for buy, right? Yeah. Yeah. Is a boy? So, ayan na guys. Kumuha lang ako ng oil dito. Nilagay ko siya sa maliit na pinggan. Parang pinggan siya. Basta hindi ko na siya alam. So, gaganyanin mo lang siya. Kasi ayoko naman masyadong oily. Ayan na. Tapos ito yung gagamitin kong pantakal, guys. So, ayan guys. Piprito na tayo. Okay, gutom na talaga. Nangihina na talaga ako, guys. Tinatry ko mag-diet. Pero, tinatry ko mag-diet sa kanin kasi pampataba talaga yung kanin, guys. So, ayan guys. Mainit yung kawali. Lagyan na natin siya. Nilagay ko lang siya guys, manipis lang siya. Kasi pas gusto ko yung manipis pa. Mas malasa kaysa sa makapal. So yun na, antayin na lang natin siyang maluto guys. So ayan siya. Pahinaan natin yung apoy guys. So dumating na pala yung bill namin dito sa condo. Sa apartment. So, pag ano kasi guys, pag bumili kayo ng condo sa mga condominium, mga ganyan-ganyan, talagang may monthly bill talaga kayong babayaran guys. Whether you like it or not, talagang may babayaran kayo. Ayun lang kaibahan sa condo. So, ito yung mga kailangan bayaran doon. So, ang kailangan bayaran sa condo guys is 332. Lahat-lahat na yun. Kasi sa condo kasi guys, may mga naglilinis sa loob ng condo ninyo. Hindi sa loob ng apartment ninyo, sa mga labas-labas, yung mga naglilinis na ganyan. Kung sakaling may electrical problem, may pupunta rito para may mag-fix ng
electrical, hindi doon sa loob ng apartment niyo, sa labas lang ng mga condo. So, ayun guys, is, kailangan nyo rin bayaran yun. Lahat kayong na nakatira dito, kailangan nyo magbayad. So, ayun nga. So, nasunog na yung hotcake ko. Nakakasalita ko guys, nasunog na siya. Magtignan niyo yung kulay nito. So, wait na lang natin siyang maluto. Mamaya na lang uli. So, ngayon guys, is nandito tayo sa may kusina at ako'y mag-uumagahan. Uminom lang ako ng juice nung pagkagising ko ng mga bandang alas 4 ng umaga. Hindi pa ako mag-uumagahan. So, magagawa tayo ng hot cake. Yes guys, gagawa tayo ng hot cake. So, yung hot cake ko guys is hindi ko mini-measure, okay? Hindi ko mini-measure yung mga flour, mga ganyan-ganyan. So, magagawa lang tayo dahil gutom na ako. So, nagtatry ako mag-diet guys. So, nililess ko yung pagkain ko ng kanin. Dahil nagiging ano na tayo. Tumataba na tayo guys. So, kailangan natin mag-less ng food. Siguro magka-cornflakes na lang ako. Kasi tinatamad akong gumawa, pero nakakain ako ng hot cake. Magawa na nga lang tayo. So, ito guys. So, ito yung flour. Bali yung flour guys, hindi ko na siya mini-measure. Alam kong kailangan i-measure, pero hindi ko siya mini-measure. So, mga ilang, basta titignan ko na lang kung ano. Ayan, nilagyan na natin siya ng flour. So, ito yung nilagyan na ng flour namin. Ganda siya, diba? So, yung asawa ko kasi guys, mahilig siyang bumili ng mga gamit sa kusina. Kaya, alam nyo na. Tapos, lalagyan natin siya ng... So, ito yung storage room namin. So, nandito yung mga plato, mga plates, yung mga ganyan-ganyan. So, I need the baking powder. I think it's baking powder guys. So, nandun siya sa dulo. Nilalagay niya kasi sa dulo guys. Alam niya nang we are small. Maliit tayo. At hindi ko bota. So, ayan. So, nagtiti ako pag umaga guys. Ito yung inano ko. Green tea with mint. So, ito siya guys. And katapos, 2 itlog. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서
매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소. Hey guys, so ngayon natapos na yung pagluluto ko ng hotcake. So ito yung nag-itsura niya guys, taran. So little black siya guys kasi nasunog siya. Ewan ko. Hindi ko naman siya nilakasan yung apoy guys, pero nasunog talaga siya. So ito ang ginagawa ko guys, nag-ano ko ng margarine. Lagay natin ito ng margarine. So ano siya, 1, 2, 3, 4, 5 hotcake siya guys. So ito yung magaan natin guys. So marami akong kumain ng margarine guys. Yan. Tapos hindi ako gumagamit ng sugar guys. Ito yung honey ang ginagamit ko. So yan. lasang sunog siya guys. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going. Hi guys, good morning sa ating lahat dyan. So ngayon guys is gumising ako ng maaga kanina. Alas 5 gising na ako guys kasi gusto kong maglakad kami. Alam mo, nakapagod yung nagbibideo ka na umaakit ka sa bundok guys, pero todo na to guys. So pinilit ko ang aking jowa na maglakad kami kasi ayaw niya naglalakad. So maya na ako mag-video guys, pagod na ako. Hi guys, so nag-stop kami guys, nakakapagod siya. Kalahati pa lang yung napupuntahan namin. So ayun guys, yung may tuldok na bilog doon, yun yung napuntahan na namin. Nandito kami naka-stop over. Pababa na kami guys kasi hindi namin kayang umakyat sa taas, masyadong malayo na. Hi guys, so kakauwi lang namin kanina. So nag-rest na kami. Mag-shower ako mamaya kasi naglakad kami kanina. So pag-uusapan natin guys is about sa mga foreigner na mayayaman ba sila? Ayun ba? Mayayaman ba yung mga foreigner na ano? So marami akong nakikita sa TikTok guys about this issue na yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng mga ibang lahi, yung mga puti na nakapunta sa Amerika or nakapag-asawa at nakakuha ng green card, mga ganyan-ganyan na ang daming mga chismosang mga tao na naiinggit. Actually guys, naiinggit lang kayo sa buhay ng mga ibang Pilipina na wala kayo. So yung blessing sa buhay, may kanya-kanya kayong blessing sa buhay at may kanya-kanya rin yung ibang Pilipino na blessing sa buhay. Huwag niyong isipin na porket nakapag-asawa yung Pilipina ng foreigner, yung asawa niya, susustentuhan niya kayo at susustentuhan niya yung buong pamilya ninyo, yung buong angkan ninyo. Hindi po mangyayari yan guys. May mga ibang lahi na ganyan ang ugali, pero may mga ibang lahi na sobrang kuripot guys. Hindi lahat ng mga foreigner mapabigay sa kapwa. So kasi sila guys, bakit sila may pera? Kasi nung kabataan nila guys, yung bata-bata pa talaga sila,
nag-start na sila magtrabaho sa isang kumpanya. So, nung buhay kasi ng mga ibang lahi guys, puro trabaho sila. Hindi sila nag-i-stop mag-work. So, alam ko yan guys kasi ako nakakasalamuha ko yung mga ibang lahi. Nakakausap ko sila, nakapag-usap ako ng Amerikano, British, mga ganyan. At minsan ini-interview ko din sila about sa life nila. At ang isang sagot lang nila, nung bata pa daw sila, nagtatrabaho na daw sila at hindi daw sila nag-i-stop magtrabaho. At the age of 60 or 65, hindi pa sila nag-i-stop magtrabaho guys. Tingnan nyo. Ang mga Amerikano na nakatira sa Amerika, nagmo-move sila sa Pilipinas kasi yung kita nila doon, mas malaki ang value sa Pilipinas guys. So, yung mga Amerikano na yan, natapos na yung life nila na at the age of 60 or 70, nagre-retire na sila at nag-aasawa sila ng mga Pilipina. Siyempre, hindi naman lahat ng Pilipina gold digger, hindi naman lahat ng Pilipina pera-pera lang ang habol sa mga ibang lahi, di ba? Siyempre, may true love din naman yan. At saka may respeto din naman yan sa kapwa nila. At saka yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng ibang lahi, guys, may respeto sila sa isa't isa. Hindi lang pera. Kailangan nating irespeto ang mga ibang lahi. Huwag nyo silang tignan na sobrang yaman nila, na mapera sila. Kasi guys, sa bansa nila, nagtatrabaho din sila. At nagpupursige rin silang mabago ang buhay nila. Kasi guys, nung kabataan nila nagtrabaho sila, ngayon tumanda na sila, nagre-retire na sila. Pero nagre-retire sila, pero may pera silang sources of income, may pera sila. So, ang daming nakikita ko sa TikTok na ang daming mga problema regarding lalong-lalo na kapag yung anak nila nakapag-asawa ng ibang lahi, magulang ang laging problema dyan guys. Lalong-lalo na pag yung magulang mo hindi mo binigyan ng pera. May nakita ko isang Pilipina na halos nakita ko sa TikTok na halos sabihan na daw siya ng kuripot, walang utang na loob, walang ewan ko, lahat na ata ng bad things na masasabi sa kanya, sinasabi na ng mga tao sa kanya kasi hindi siya nagbibigay ng pera guys. Sa totoo lang guys, hindi pinupulot ang pera sa ibang bansa guys. Kahit na nakapag-asawa ka ng ibang lahi, nagtatrabaho pa rin kami. Kasi mas maganda yung may sarili ka bang pera at may sarili siyang pera. Nire-respeto namin yung ibang lahi. Hindi namin sila tinitignan ng puro pera na lang guys. Respetuhin nyo sila the way they respect you. Marespeto po ang mga ibang lahi sa mga Pilipina guys. Kaya nakikita ninyo pag may mga Pilipina na nakakapag-asawa ng mga ibang lahi na mga matatanda na sobrang maalaga yung matatanda, maalaga din po yung mga Pilipina sa mga asawa nila. So, yung ibang lahi kasi guys, nakikita nila yung attitude mo. Kung maano din sila guys, alam din nila kung mukhang pera ka na ano. Kasi yung jowa ko guys, nakilala niya ako, may sarili akong trabaho, may sarili akong pera. At taga Dubai siya guys. Never ako nanghihingi sa kanya ng pamasahe kasi respeto namin sa bawat relasyon natin. Yun na sa tuwing gusto ko siyang makita, siya lagi ang nagbabayad ng mga pang travel ko papunta doon, di ba? Hindi ko siya pinagbabayad guys ng taxi kasi nagta-taxi ako dati ng mga 120 ata binabayad ko back and forth. So, irespeto natin kung sino sila guys kasi meron sila pinaghirapan nila yun kasi nakikita ko sa ating mga Pilipino, hindi ko naman nilalahat ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino kasi guys mga tamad, hindi naman lahat pero tamad talaga na hindi mapursige sa buhay. Yung bang hindi mapursige sa buhay, yung nakukontento na lang sa maliit na naiuwi nila sa bahay. Ang mga ibang lahi, hindi po ganun ang nila, nasa mind nila guys. Ang mga ibang lahi, hindi sila nakukontento sa maliit na pera. Talagang nag-hard work sila ng very very hard guys. So, sana ganun din yung mga Pilipino pero wala zero tayo. So, kaya kami mga Pilipina, nakapag-asawa kami ng ibang lahi kasi nasa kapalaran namin yun.
nasa kapalaran nyo yun guys. Kung talaga makapag-asawa kayo ng ibang lahi, makapag-asawa kayo. Kung makapag-asawa kayo ng Pilipino, makapag-asawa kayo ng Pilipino. Pero kasi ako guys, talagang mahilig ako sa mga guwapong lalaki. Minsan nga, pinapangarap ko lang sana magkaroon naman ako ng jowa na maputi, matangkad, iba yung kulay ng mata, at blonde yung buhok. Tapos pag nasisinagan ng araw, namumula yung mukha. At nagkatotoo siya guys. Yung jowa ko, alam niyo ba pag nasisinagan niya ng araw, namumula dito sa pisngi niya. Ang ganda naman. Minsan nga tinitingnan ko siya, nagbe-makeup ka ba? Ba't namumula yung mukha mo? Kasi ako nangingitim ako pag nasisinagan ako ng araw. So, gwapo yung jowa ko. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo. Sana huwag niyong tignan ng Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner, na mayaman na sila. Ang dami ko nakikita sa TikTok guys, may mga binabash pa na pinagsasalita ng masama kasi yung may isang Pilipina guys na hindi siya masyadong kagandahan guys, na hindi siya nagme-makeup pero may asawa siya ibang lahi na gwapo, tapos may anak siya na gwapo din. So ang tingin sa kanya katulong katulong ng bata. So ang masasabi ko lang sa kanya guys, ang masasabi ko lang sa inyo guys, hindi naman porket may asawa ka na ibang lahi, nakasuot ka ng gold na earrings, gold na necklace, tapos magandang damit. Alam niyo ang mga utak talaga ng Pilipino, sa totoo lang, naaawa ako sa mga taong ganyan ng utak. Hindi ko ma-carry yung utak nila. Ayun lang yung mga utak ng mga inggitera guys. Kaya kayong mga Pilipina na nakakamit ninyo yung mga buhay na gusto ninyo sa buhay, lalo nyo pa silang inggitin guys. Kasi alam niyo wala namang mangyayari sa inyo kahit na sabihan kayo ng masama, ganyan o sabihin kayo inggitera, madamot, walang mababago sa buhay ninyo guys. Ang mababago sa buhay nila kasi nakadepende sila sa mga ganong pagsasalita sa ibang tao na nakapag-asawa ng mga foreigners. So hayaan nyo na lang sila. Mas maganda guys na isipin ninyo ang buhay ninyo. Mag-move on kayo sa mga taong ganyan. Yung mga taong ganyan dapat hindi na kinakakausap. So, ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo. Nakahanap ako ng content na maganda. Sa kakapanood ko ng TikTok, doon ako nakakahanap ng content. Pero, reality naman talaga yung sinasabi ko guys. May mga Pilipina talaga na tingin sa mga Pilipina na kapag asawa ng ibang lahi is mayaman na sila, di ba? Lalong-lalo na paano nakapunta ka ng Amerika, nagkaroon ka ng green card. Nako, yung mga Inglaterra dyan, labas hanggang tenga yung ninyo. Basta ang isipin nyo lang guys is yung buhay ninyo, paano kayo makasurvive sa pandemya, ganyan. Huwag nyong iniisip yung mga chismosa guys, kasi ay mga chismosa guys is rin yan, ginagamit nyo yan sa mga for umangat sa buhay. Ayan yung mga taong nakakapagpursige sa inyong mas umangat pa sa buhay, diba? So, that's it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you all, guys. Bye! Hi guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So, today guys, upload po tayo ng 2 video. So, nag-upload ako ng first video ko about basta nag-upload ako ng new video ko sa aking YouTube channel. So, every day ako nag-upload ng 2 video guys. So, today guys, ang topic natin ngayon is, pag-usapan natin is about sa coronavirus nga. So, ano bang na-realize natin about sa COVID guys is hindi permanent ang trabaho ninyo. So, nung nag-start ang COVID guys, is maraming nagtanggalan. Maraming nawala ng trabaho sa abroad. So, yung mga OFW, ang hindi naapektuhan guys, ang mga OFW na hindi naapektuhan is yung mga OFW na nagtatrabaho sa bahay. Like, katulong sila, nasa bahay lang sila, yung mga amo nila hindi nagtatanggalan ng mga staff. Ang mga nagkaroon ng problema guys is yung mga taong nagtatrabaho sa labas. Like, nagtatrabaho sa sales, sa restaurant, sa mga office, yung mga ganyan. Kasi, nung nagkaroon ng COVID guys, nagbagsakan ng lahat ng kumpanya. Nagtanggalan lahat ng mga restaurant.
tinerminate. May mga staff sila, tinerminate nila lahat ng mga visa nila. So, stress na stress din. So, naapektuhan din kami guys, hindi kami mayaman. Kasi alam niyo, naluloka ako sa ano bang tawag doon, sa mga tao sa Pilipinas na tingin nila mayaman ang mga OFW kasi nasa abroad sila guys. Alam niyo, tuwing iniisip ko, ewan ko kung bakit nila nasasabi yun guys. Kasi first is hindi pa nila naranasan mag-abroad. Nasasabi nila na madali ang buhay sa abroad, papetex-petex ka lang, pinupulot mo lang yung pera na hindi nila alam kasi guys, hindi nila nararanasan ang hirap sa abroad. Madali tayong magsalita ng isang bagay na hindi mo naranasan, di ba? Katulad nung ako kasi guys, sa tuwing nagsasahod ako, tinitreat ko ang sarili ko. For example, lumalabas kami ni Ate Liesel, kumakain kami sa labas, sa Jollibee, sa McDonald's, minsan kumakain kami sa restaurant. Kada 1 month lang po yan na nagsasahod kami kasi hindi po kami yung tao na kada nakalimutan mo na yung sarili mo, di ba? Huwag mong kalimutan ang sarili mo guys. Ikaw ang nagtatrabaho. Nagtatrabaho ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, di ba? So, sabihin nyo ng makasarili or makasarili tayo sa You call this one, pero sa atin kasi masama tayong tao pag hindi tayo tumulong sa pamilya natin. Yung pag hindi mo sila binigyan ng pera, masama ka nang nilalang, parang ikaw pa yung pinakamasama sa demonyong nakilala nila. Parang ikaw yung demonyo. Sa tingin nila pag hindi ka tumutulong, wala kang respeto, wala kang awa pag di ka tumulong, wala kang kwenta pag di ka nagbigay ng pera. Sa totoo lang guys, pagod na ako sa mga taong ganyan. At sa akin kasi pag yung tao sinabihan ako ng ganyan, hindi ako nag-reply back. Hindi ako yung kasi ang mga taong ganyan guys is walang reasons or hindi ka laging tama sa tingin nila. Pag may ginawang masama na ayaw nila, ikaw ang pinakamasama sa buong mundo guys. Parang lahat na ng kamalian sa buhay mo is nasa sayo na. Lahat ba ng masasamang satanas sa lupa is umakyat na at sumalib na sa katawan mo. Totoo lang, para sa akin, pinapasa Diyos ko na lang yung ugali nila guys. Para sa akin, hindi ako yung taong nagtatanim ng sakit ng loob. Para bang, ako kasi guys, parang pinasa Diyos ko na lang sa kanila. Pinasa Diyos ko na lang lahat na mangyayari sa buhay nila kung ano man. Kasi ako, busy akong iniisip ang sarili kong buhay guys. Busy ako naghahanap ng trabaho. Busy ako gusto kong kumita ng pera, kaya nag-YouTube ako. So, lahat ng concentrate ng utak ko is about my videos, about my YouTube channel. So, pag ayaw ninyo yung YouTube channel ko, pag ayaw niyo yung content ko, wala na akong magagawa. YouTube channel ko yan. Hindi naman kayo ang humahawak ng YouTube channel ko kung anong gusto niyong content. Ayun na ang gagawin ko. Ayaw ko guys nang kinokontrol ang buhay ko ng ibang tao. First of all guys, nung naghihirap ako, wala na isang taong tumulong sa akin. I stand on my own feet. Yung problema ko, ako ang nag-solve ng sarili kong problema. Yung overstay ko, ako ang nagbabayad ng penalty ko. At masaya ako sa nangyayari sa buhay ko kasi nakayanan ko lahat ng mga yun guys. Nakayanan ko lahat ng mga dagok na nangyari sa buhay ko nung wala ni isang tulong ng pamilya mo or ng kahit na sino. Masayang-masaya ako doon. Proud ako sa sarili ko kasi nakayanan ko lahat ng yun guys. At na-realize ko rin sa COVID guys na ang mga taong kilala ka lang dahil may pera ka. Yung para bang pag may pera ka, maraming nakakakilala sa'yo. Pag wala kang pera, walang nakakakilala sa'yo. Alam niyo ba masakit yung naaalala ka lang nila dahil sa pera na mayroon ka? Yung pag may kailangan sila, pag may problema sila, naaalala ka lang pag ganun.
Alam niyo guys, gusto kong sabihin sa inyo na nasa tao kasi yan guys. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, hindi sa inyo. Yung para bang lahat ng dagok na nangyari sa buhay ko nung nag-start ang COVID, nawala ng trabaho, ilang buwan kaming hindi sinapuran, 1 buwan lang atas nagsahod na kami. Buti na lang ako kasi guys, kung matipid ako sa pera. Hindi ko naman ini-empty yung packet ko guys, talagang sa grocery minimum lang na ang gino-grocery ko lang guys na pagkain ko. So, ito guys, ang gino-grocery ko lang na pagkain ko is noodles, rice, itlog, bread, tsaka kape. Ayun lang yung mga binibili ko na pagkain ko everyday guys. Sa tuwing nakikita niyo yung nag-upload ako ng mga picture sa Facebook na about sa mga food na masarap, ayun lang yung kada 1 month na tinitrick ko naman yung sarili kong kumain sa mga restaurant na katulad niyan. Kasi guys, ang buhay kasi guys, katulad ngayon, kung hindi ka nagtatrabaho sa abroad at nagpe-petiks ka lang, walang mangyayari sa'yo guys. Hindi mo bansayan na hindi yan katulad ng Pilipinas na pwede kang magstay ng forever. Naghahabol ka ng visa mo guys. At sinong tutulong sa'yo? Wala ni isang tutulong sa'yo guys. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga dapat na ano natin sa buhay, yung nare-realize natin na hindi forever ang sa tuwing, kasi guys, ang mga taong nakakahawak ng pera ng madalian, hindi nila na-appreciate yung value ng pera na meron sila. Ako kasi guys, na-appreciate ko yung value ng pera na meron ako kasi ako ang nagtatrabaho. Ako ang gumigising ng 3:00 ng madaling araw. Ako ang naliligo. Ako ang napapagod sa trabaho. Kaya na-appreciate ko yung pera na meron ako. So ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo about sa what is, ano bang na-realize ko sa pandemya na nangyari sa ngayong sa mundo natin. So sana kahit kayo rin guys, alam ko mahirap ang buhay ninyo, pero hindi naman palaging mahirap ang buhay ninyo. Darating din ang araw na angat kayo, pero kailangan nyo pa rin gumawa ng way. Huwag kayong umasa sa ibang tao kasi hindi kayo tutulungan ng ibang tao, sa totoo lang. Kung gusto nyo mag-abroad, maghanap kayo ng way. Isanlanin nyo yung lupa ninyo, makitira muna kayo sa pamilya ninyo, or what. Gamitin nyo yung pera na yun para makaalis kayo ng bansa, para mabago ang buhay ninyo. Huwag kayong nakikinig sa mga chismis or sa ibang tao na ganyan na lang lagi ang buhay ninyo, hindi na kayo aangat. Huwag kayo ganun guys. Basta isipin nyo lang na abutin ninyo yung gusto ninyong abutin guys. Mahirap, kailangan talaga ng pera, pero talagang ganyan talaga pag nagsisimula ka. Kailangan mo talaga ng maghanap ng pagkakakitaan sa ganun. So ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Hi guys, it's me Cheryl Castro and welcome sa aking YouTube channel. So today's topic guys, pag-uusapan po natin ang mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap ulit. So kapupulutan po natin ng aral to. So sana po itong video na to is panoorin ninyo ang umpisa hanggang sa dulo kasi marami kayong makakapupulutang aral dito guys. So first is walang kasiyahan. So, means overspending on things you don't need. So, i-example ko yung sarili ko, guys. So, ako kasi yung taong magastos sa pera. Lalong-lalo na pag nagsasahod kami every month. Pero kasi minimum yung sahod ng mga OFW every month is napupunta sa Cebuana, sa M. Luwiliar, sa padalahan sa abroad. Minsan kasi guys, ini-reward ko naman yung sarili ko na gusto ko bumili ng things for myself. Ika nga, kasi
syempre ikaw nagtatrabaho, so hindi naman masamang mag-overspend ng sarili mo, diba? Pero ayan ngayon, dahil sa COVID ngayon guys, kailangan natin baguhin yan, yung walang kasiyahan sa buhay. Pangalawa, emotional spending. Ika nga. Spending based on impulse or emotion. Ika nga. So, for example is, malungkot ka. Ang makakapagpasaya lang sa'yo is mag-spend ka ng pera. Yung lonely ka. Ang makapagsaya lang sa'yo is pumunta ka ng mall, bumili ka ng mga gamit na things na gusto mong bilhin. Ayun guys, kailangan natin baguhin yun, yung emotional spending nga. So, pangatlo is katakawan. Pangatlo yan guys is example ko ang sarili ko guys. Sa tuwing kumakain kami sa restaurant, same like sushi restaurant guys, na mahilig po talaga ako sa sushi. Kuha ng pagkain guys. At hindi ko siya nauubos. May mga natitirang 2 or 3 sushi. At nagagalit yung jowa ko kasi nga katakawan, malaki ang mata ko sa pagkain. So, may pagkain na gustong-gusto ko, pero pag nakuha ko na, nakain ko na, nabusog na ako, may natitira sa plato ko na ayaw niya. So, katakawan po yun. So, kailangan natin i-change yun, ialis na natin siya. Pang-apat, kapabayaan. Not knowing where your money goes. Ika nga. So, pag nagsasahod kayo ng ninyo, monthly salary ninyo, hindi ninyo alam kung saan ninyo ipapasok or ipupunta. Pero talagang ang OFW kasi guys, isa na ang minimum na nasa utak niyan, padala agad ng pera. Pero yung rest ng pera ninyo, hindi nyo alam kung saan nyo ipupunta or saan nyo gagastusin. Kasi sa ating mga Pilipina kasi, hindi ko naman nilalahat ng mga Pilipina, pero talaga tayo is we want something new nga. Ika nga, pag may online selling dyan, mga bags, shoes, damit, na mga mura, binibili natin yan. Pero ngayon sa pandemya guys, hindi na po natin kailangan yan. So, i-out up po natin yung kapabayaan. So, pang-5, walang ipon para sa kinabukasan. Ika nga. Yes guys, sa mga tao kasi guys, mostly sa atin, hindi na natin iniisip ang kinabukasan natin. Lalong-lalo na hindi ka nag-iipon ng pera. Ako kasi guys, wala talaga ako ipon nung nag-start ako ng mag-abroad ng I think 2009. So, nung nagbakasyon lang ako sa Pilipinas, saka lang ako nag-open ng bank account ko sa Metrobank. So, saka lang ako nag-ipon nung nakauwi ako ng Pilipinas, mga ilang taon ba ako hindi umuwi. I forgot already, but nung day na umuwi lang ako ng Pilipinas, doon lang ako nag-iipon, nag-open ng bank na mali pa yung way ng pag-open ko. Sana nag-open ako ng international credit card or ATM card na international. Alam ko sa Metrobank, meron silang ganun kaso ito. Ngayong may pandemya, wala tayong perang makukuha kasi lahat ng pera nyo nasa Pilipinas, hindi nyo mailabas nga. Ika nga, walang ipon. Pang-6, lubog sa utang. Hindi ko alam guys kung bakit ang mga tao is nangungutang ng pera. Lalong-lalo na kung hindi nyo naman kailangan, umuutang kayo. Or mga pambayad sa mga bills ninyo, mga kuryente ninyo, inuutang ninyo sa pera. Umuutang kayo ng pera. Hindi ko alam kung bakit may mga ganong tao guys, kasi sa abroad kasi nakikita ko mga different people, lalong-lalo na hindi lahat ng mga tao sa abroad mayayaman. Yung may mga ibang lahi din na mahihirap na nagpupunta sila dyan sa abroad, kumikita sila ng pera. Bakit kayo hindi nyo kayang kumita ng pera? Bakit nangungutang kayo ng pera? Anong different namin sa inyo na nagtatrabaho kami, nag-earn kami ng pera, pero kayo hindi kayo nag-earn? Hindi ko talaga alam kung anong pagkakaiba nating human being ba? Human being nga. So, 7, walang emergency fund. For example niyan is na ospital kayo. Wala kayong pera sa bangko. Saan kayo kukuha ng perang pang-ospital guys? Isipin nyo naman yan. So, saan kayo, kunyari na balian kayo ng buto.
kunyari nabalian kayo ng buto guys or nasugatan kayo, kailangan nyo pumunta ng hospital pero wala kayong emergency fund nga, wala kayong ipon sa bangko. So, saan kayo kukuha ng pera? So, babalik tayo sa pang-anim, lubog sa utang, 'di ba? Ika nga. So, mangungutang kayo sa mga kamag-anak ninyo sa abroad, mga kaibigan ninyo sa abroad, mangungutang kayo, malulubog na naman kayo sa utang. So, ayan nga yung sinasabi ko 7, walang emergency fund. Pang-8, walang retirement fund, guys. So, may mga age sa atin na napakaagang mag-retire, guys. Hindi ko alam kung bakit kayo maaga nagre-retired or sinasabi ninyo na matanda na kayo. Pero dito sa abroad, guys, walang age dito, guys. Kahit na ilang taon ka, 50, 60, or 70 years old, hanggat kaya ng katawan mo, nagtatrabaho talaga sila. So, nakakaipon sila ng pera. So, pag nag-retire sila, meron na silang pera. Pero yung mga ibang tao, guys, wala silang retirement fund, kaya nalulubog sila sa utang nga. Pang 9, nagmamadaling yumaman. Yes, guys, dito tayo nalulugi. Ika nga, pag nagbe-business tayo, gusto ninyo pasukan na ng malaking halaga. Gusto ninyo bigyan na ng malaking puhunan. Like, for making business, guys, you need to think about na you need to put some investment money for only little money. Ika nga. Huwag tayong nag-aapura na yumaman. Ika nga. Kasi guys, pag nag-invest kayo ng malaking pera, mag-expect na kayo ng malaking balik niyan. So, kailangan nyo muna mag-start for small before big nga. So, huwag kayong masyadong ura-urada sa mga businesses. May mga kamag-anak kayo nagsasabi ng ganito, business, magandang ganyan. First of all, guys, isipin nyo muna yan ng maigi na 25 times to 3 buwan. Mag-isip kayo kasi pera yung nilalabas ninyo, guys. Malaking halaga na pera yan. Huwag kayo mag-invest ng napakalaking halaga sa isang business kung hindi naman kayo sure na mag-grow yun. Mag-invest kayo muna ng maliit na halaga, tapos tignan ninyo kung magkano ang puhunan ninyo, saka kayo huwag kayong ura-urada na, ayan, punuan agad, ganyan-ganyan. Huwag, guys. So, nagmamadaling yumaman. Huwag kayong magmadaling yumaman, guys. It always think about waiting nga. Passive income. So, pag tumatanda tayo, guys, nawawala ang trabaho natin. Pero lahat ng mga gastos natin is dumadami. Meron tayo electricity bill, mga gastos sa bahay, kailangan bumili ng bigas, mga pagkain. Pero wala ka ng trabaho. Nag-retired ka na ng maaga, diba? So, yung sahod natin is nag-stop, pero yung mga gastos natin, laging iin nga sa mga gastusin sa bahay. Wala ka ng sahod pero may mga gastusin ka na naka sa palad mo nga, ika nga. So, walang passive income. So, ulitin ko, guys, sa mga pinag-usapan natin, mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap is, first is walang kasiyahan, 2 is emotional spending, 3 is katakawan, 4 is kapabayaan, 5 is walang ipon para sa kinabukasan, 6 lubog sa utang, 7 walang emergency fund, 8 walang retirement fund, and 9 nagmamadaling yumaman, and 10 walang passive income. Sana itong mga binasa ko, guys, is kapulutan po natin ng aral at ipasok po natin sa mind natin itong mga 10 na sinabi ko sa inyo para makatulong sa inyong kinabukasan. So, that's it for today's vlog, guys. I hope na na-enjoy ninyo itong video. Please like and share and subscribe to my channel. Love you all, guys. So, halo-halo lang natin. So, haluin mo pa siya. So, tapos na siya, guys. At ipiprito na natin siya. Ay, shit. Nalaglag ang telepono ko. Vlogging is life.
So, ang ginagamit kong kawali guys, ganito ang itsura niya para hindi dumikit yung ano, yung hot cake. Kasi may mga kawali guys na dumidikit yung hot cake. Pero ito hindi siya dumidikit. Baby, I see you making like... You made food? Yeah. That's too much difficult, baby. This is a... Yes, I told you we need this one. I think it's not expensive. Water trader telling. And before down too much, now what? Huh? When it starts down, I don't know, are you checking now? Your operation is for buy, right? Yeah. Yeah. Is a boy? So, ayan na guys. Kumuha lang ako ng oil dito. Nilagay ko siya sa maliit na pinggan. Parang pinggan siya. Yung basta hindi ko na siya alam. So, gaganyanin mo lang siya. Kasi ayoko naman masyadong oily. Ayan na. Tapos, ito yung gagamitin kong pantakal, guys. So, ayan guys. Piprito na tayo. Okay, gutom na talaga. Nangihina na talaga ako guys. Tinatry ko mag-diet. Pero tinatry ko mag-diet sa kanin kasi pampataba talaga yung kanin guys. So, ayan guys. Mainit yung kawali. Lagyan na natin siya. Nilagay ko lang siya guys, manipis lang siya. Kasi pas gusto ko yung manipis pa. Mas malasa kaysa sa makapal. So yun nga, antayin na lang natin siyang maluto guys. So ayan siya. Pahinaan natin yung apoy guys. So dumating na pala yung bill namin dito sa condo. Sa apartment. So, pag ano kasi guys, pag bumili kayo ng condo sa mga condominium, mga ganyan-ganyan, talagang may monthly bill talaga kayong babayaran guys. Whether you like it or not, talagang may babayaran kayo. Ayun lang kaiban sa condo. So, ito yung mga kailangan bayaran doon. So, ang kailangan bayaran sa condo guys is 332. Lahat-lahat na yun. Kasi sa condo kasi guys, may mga naglilinis sa loob ng condo ninyo. Hindi sa loob ng apartment ninyo, sa mga labas-labas, yung mga naglilinis na ganyan. Kung sakaling may electrical problem, may pupunta rito para mag-fix ng electrical. Hindi doon sa loob ng apartment ninyo, sa labas lang ng mga condo. So, ayun guys, is kailangan nyo rin bayaran yun. Lahat kayong na nakatira dito, kailangan nyo magbayad. So, ayun nga. So, nasunog na yung hot cake. Nakakasalita ko guys. Nasunog na siya. Magtingnan niyo yung kulay nito. So, wait na lang natin siyang maluto. Mamaya na lang uli.
So ngayon guys, is nandito tayo sa may kusina at ako'y mag-uumagahan. Uminom lang ako ng juice nung pagkagising ko ng mga bandang alas 4 ng umaga. Hindi pa ako nag-uumagahan. So magagawa tayo ng hot cake. Yes guys, gagawa tayo ng hot cake. So yung hot cake ko guys is hindi ko mini-measure, okay? Hindi ko mini-measure yung mga flour, mga ganyan. So, magagawa lang tayo dahil gutom na ako. So, nagtatry ako mag-diet, guys. So, nililess ko yung pagkain ko ng kanin. Dahil nagiging ano na tayo. Tumataba na tayo, guys. So, kailangan natin mag-less ng food. Siguro magka-cornflakes na lang ako. Kasi tinatamad akong gumawa, pero nakakain ako ng hot cake. Magawa na nga lang tayo. So, ito guys. So, ito yung flour. Bali yung flour guys, hindi ko na siya mini-measure. Alam kong kailangan i-measure, pero hindi ko siya mini-measure. So, mga ilang, basta titignan ko na lang kung ano. Ayan, nilagyan na natin siya ng flour. So, ito yung nilagyan na ng flour namin. Ganda siya, diba? So, yung asawa ko kasi guys, mahilig siyang bumili ng mga gamit sa kusina. Kaya, alam nyo na. Tapos, lalagyan natin siya ng... So, ito yung storage room namin. So, nandito yung mga plato, mga plates, yung mga ganyan-ganyan. So, I need the baking powder. I think it's baking powder, guys. So, nandun siya sa dulo. Nilalagay niya kasi sa dulo, guys. Alam niya nang we are small. Maliit tayo. At hindi ka bota. So, ayan. So, nagtiti ako pag umaga, guys. Ito yung inano ko. Green tea with mint. So, ito siya, guys. And katapos, 2 itlog. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소 Hey guys, so ngayon natapos na yung pagluluto ko ng hotcake. So ito yung nag-itsura niya guys, taran. So little black siya guys kasi nasunog siya. Ewan ko. Hindi ko naman siya nilakasan yung apoy guys, pero nasunog talaga siya. So ito ang ginagawa ko guys, nag-ano ko ng margarine. Lagay natin ito ng margarine. So ano
Ano siya? 1, 2, 3, 4, 5 hot cake siya, guys. So, ito yung magahan natin, guys. So, marami akong kumain ng margarine, guys. Yan. Tapos, hindi ako gumagamit ng sugar, guys. Ito yung honey. Honey ang ginagamit ko. So, yan. lasang sunog siya, guys. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going Hi guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today guys, mag-upload po tayo ng dalawang video. So nag-upload ako ng first video po about sa basta nag-upload ako ng new video ko sa aking YouTube channel. So every day ako nag-upload ng 2 video guys. So today guys, ang topic natin ngayon is pag-usapan natin is about sa coronavirus nga. So ang ano bang na-realize natin about sa COVID guys is hindi permanent ang trabaho ninyo. So nung nag-start ang COVID guys is maraming nagtanggalan. Maraming nawala ng trabaho sa abroad. So, yung mga OFW, ang hindi naapektuhan guys na ang mga OFW na hindi naapektuhan is yung mga OFW na nagtatrabaho sa bahay. Like, katulong sila, nasa bahay lang sila, yung mga amo nila hindi nagtatanggalan ng mga staff. Ang mga nagkaroon ng problema guys is yung mga taong nagtatrabaho sa labas. Like, nagtatrabaho sa sales, sa restaurant, sa mga office, yung mga ganyan. Kasi, nung nagkaroon ng COVID guys, nagbagsakan ng lahat ng kumpanya. Nagtanggalan lahat ng mga restaurant. Tinerminate. May mga staff sila, tinerminate nila lahat ng mga visa nila. So, stress na stress din. So, naapektuhan din kami guys, hindi kami mayaman. Kasi alam niyo naluloka ako sa ano bang tawag doon sa mga tao sa Pilipinas na tingin nila mayaman ang mga OFW kasi nasa abroad sila guys. Alam niyo, tuwing iniisip ko, ewan ko kung bakit nila nasasabi yun guys. Kasi first is hindi pa nila naranasan mag-abroad. Nasasabi nila na madali ang buhay sa abroad, papetex-petex ka lang, pinupulot mo lang yung pera na hindi nila alam kasi guys, hindi nila nararanasan ang hirap sa abroad. Madali tayong magsalita ng isang bagay na hindi mo naranasan, di ba? Katulad ng ako kasi guys, sa tuwing nagsasahod ako, tinitreat ko ang sarili ko. For example, lumalabas kami ni Ate Liesel, kumakain kami sa labas, sa Jollibee, sa McDonald's, minsan kumakain kami sa restaurant. Kada 1 month lang po yan na nagsasahod kami kasi hindi po kami yung tao na kada nakalimutan mo na yung sarili mo, di ba? Huwag mong kalimutan ang sarili mo guys. Ikaw ang nagtatrabaho ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, di ba? So, sabihin nyo ng makasarili or makasarili tayo sa buhay. You call this one, pero sa atin kasi masama tayong tao pag hindi tayo tumulong sa pamilya natin. Yung pag hindi mo sila binigyan ng pera, masama ka ng nilalang, parang ikaw pa yung pinakamasama sa demonyong nakilala nila. Parang ikaw yung demonyo. Sa tingin nila pag hindi ka tumutulong,
wala kang respeto, wala kang awa pag di ka tumulong, wala kang kwenta pag di ka nagbigay ng pera. Sa totoo lang guys, pagod na ako sa mga taong ganyan. At sa akin kasi pag yung tao sinabihan ako ng ganyan, hindi ako nag-reply back. Hindi ako yung kasi ang mga taong ganyan guys is walang reasons or hindi ka laging tama sa tingin nila. Pag may ginawang masama na ayaw nila, ikaw ang pinakamasama sa buong mundo guys. Parang lahat na ng kamalian sa buhay mo is nasa sayo na. Lahat ba ng masasamang satanas sa lupa is umakyat na at sumalib na sa katawan mo. Totoo lang, para sa akin, pinapasa Diyos ko na lang yung ugali nila guys. Para sa akin, hindi ako yung taong nagtatanim ng sakit ng loob. Para bang, ako kasi guys, parang pinasa Diyos ko na lang sa kanila. Pinasa Diyos ko na lang lahat na mangyayari sa buhay nila kung ano man. Kasi ako, busy akong iniisip ang sarili kong buhay guys. Busy ako naghahanap ng trabaho. Busy ako gusto kong kumita ng pera, kaya nag-YouTube ako. So, lahat ng concentrate ng utak ko is about my videos, about my YouTube channel. So, pag ayaw ninyo yung YouTube channel ko, pag ayaw niyo yung content ko, wala na akong magagawa. YouTube channel ko yan. Hindi naman kayo ang humahawak ng YouTube channel ko kung anong gusto niyong content. Ayun na ang gagawin ko. Ayaw ko guys nang kinokontrol ang buhay ko ng ibang tao. First of all guys, nung naghihirap ako, wala na isang taong tumulong sa akin. I stand on my own feet. Yung problema ko, ako ang nag-solve ng sarili kong problema. Yung overstay ko, ako ang nagbabayad ng penalty ko. At masaya ako sa nangyayari sa buhay ko kasi nakayanan ko lahat ng mga yun guys. Nakayanan ko lahat ng mga dagok na nangyari sa buhay ko nung wala ni isang tulong ng pamilya mo or ng kahit na sino. Masayang-masaya ako doon. Proud ako sa sarili ko kasi nakayanan ko lahat ng yun guys. At na-realize ko rin sa COVID guys na ang mga taong kilala ka lang dahil may pera ka. Yung para bang pag may pera ka, maraming nakakakilala sa'yo. Pag wala kang pera, walang nakakakilala sa'yo. Alam niyo ba masakit yung naaalala ka lang nila dahil sa pera na mayroon ka? Yung pag may kailangan sila, pag may problema sila, naaalala ka lang pag ganun. Alam niyo guys, gusto kong sabihin sa inyo na nasa tao kasi yan guys. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, hindi sa inyo. Yung para bang lahat ng dagok na nangyari sa buhay ko nung nag-start ang COVID, nawala ng trabaho, ilang buwan kaming hindi sinapuran, isang buwan lang atas nagsahod na kami. Buti na lang ako kasi guys, kung matipid ako sa pera. Hindi ko naman ini-empty yung packet ko guys. Talagang sa grocery, minimum lang na ang gino-grocery ko lang guys na pagkain ko. Ito guys, ang gino-grocery ko lang na pagkain ko is noodles, rice, itlog, bread, tsaka kape. Ayun lang yung mga binibili ko na pagkain ko everyday guys. Sa tuwing nakikita niyo yung nag-upload ako ng mga picture sa Facebook na about sa mga food na masarap, ayun lang yung kada 1 month na tinitrick ko naman yung sarili kong kumain sa mga restaurant na katulad niyan. Kasi guys, ang buhay kasi guys, katulad ngayon, kung hindi ka nagtatrabaho sa abroad at nagpe-petiks ka lang, walang mangyayari sa'yo guys. Hindi mo bansayan na hindi yan katulad ng Pilipinas na pwede kang magstay ng forever. Naghahabol ka ng visa mo guys. At sinong tutulong sa'yo? Wala ni isang tutulong sa'yo guys. So ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga dapat na
na ano natin sa buhay, yung nare-realize natin na hindi forever ang sa tuwing, kasi guys, ang mga taong nakakahawak ng pera ng madalian, hindi nila na-appreciate yung value ng pera na meron sila. Ako kasi guys, na-appreciate ko yung value ng pera na meron ako kasi ako ang nagtatrabaho. Ako ang gumigising ng 3:00 ng madaling araw. Ako ang naliligo, ako ang napapagod sa trabaho. Kaya na-appreciate ko yung pera na meron ako. So ayan lang guys, na i-share ko lang sa inyo about sa what is, ano bang na-realize ko sa pandemya na nangyari sa ngayong sa mundo natin. So sana kahit kayo rin guys, alam ko mahirap ang buhay ninyo, pero hindi naman palaging mahirap ang buhay ninyo. Darating din ang araw na angat kayo, pero kailangan nyo pa rin gumawa ng way. Huwag kayong umasa sa ibang tao kasi hindi kayo tutulungan ng ibang tao, sa totoo lang. Kung gusto nyo mag-abroad, maghanap kayo ng way. Isanlanin nyo yung lupa ninyo, makitira muna kayo sa pamilya ninyo or what. Gamitin nyo yung pera na yun para makaalis kayo ng bansa, para mabago ang buhay ninyo. Huwag kayong nakikinig sa mga chismis or sa ibang tao na ganyan na lang lagi ang buhay ninyo, hindi na kayo aangat. Huwag kayo ganun guys. Basta isipin nyo lang na abutin ninyo yung gusto ninyong abutin guys. Mahirap, kailangan talaga ng pera, pero talagang ganyan talaga pag nagsisimula ka. Kailangan mo talaga ng maghanap ng pagkakakitaan sa ganun. So ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo. Hi guys, good morning sa ating lahat dyan. So ngayon guys is gumising ako ng maaga kanina. 5:00 gising na ako guys kasi gusto kong maglakad kami. Alam mo, nakakapagod yung nagbibideo ka na umaakit ka sa bundok guys, pero todo na to guys. So pinilit ko ang aking jowa na maglakad kami kasi ayaw niya naglalakad. So maya na ako mag-video guys, pagod na ako. Hi guys, so nag-stop kami guys, nakakapagod siya. Kalahati pa lang yung napupuntahan namin. So ayun guys, yung may tuldok na bilog doon, yun yung napuntahan na namin. Nandito kami naka-stop over. Pababa na kami guys kasi hindi namin kayang umakyat sa taas, masyadong malayo na. Hi guys, so kakauwi lang namin kanina. So nag-rest na kami. Mag-shower ako mamaya kasi naglakad kami kanina. So pag-uusapan natin guys is about sa mga foreigner na mayayaman ba sila? Ayun ba? Mayayaman ba yung mga foreigner na ano? So marami akong nakikita sa TikTok guys about this issue na yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng mga ibang lahi, yung mga puti na nakapunta sa Amerika or nakapag-asawa at nakakuha ng green card, mga ganyan-ganyan na ang daming mga chismosang mga tao na naiinggit. Actually guys, naiinggit lang kayo sa buhay ng mga ibang Pilipina na wala kayo. So yung blessing sa buhay, may kanya-kanya kayong blessing sa buhay at may kanya-kanya rin yung ibang Pilipina na blessing sa buhay. Huwag nyong isipin na porket nakapag-asawa yung Pilipina ng foreigner, yung asawa niya, susustentuhan niya kayo at susustentuhan niya yung buong pamilya ninyo, yung buong angkan ninyo. Hindi po mangyayari yan guys. May mga ibang lahi na ganyan ang ugali, pero may mga ibang lahi na sobrang kuripot guys. Hindi lahat ng mga foreigner mapabigay sa kapwa. So kasi sila guys, bakit sila may pera? Kasi nung kabataan nila guys, yung bata-bata pa talaga sila, nag-start na sila magtrabaho sa isang kumpanya. So nung buhay kasi ng mga ibang lahi guys, puro trabaho sila. Hindi sila nag-i-stop mag-work.
So, alam ko yan guys kasi ako nakakasalamuha ko yung mga ibang lahi. Nakakausap ko sila, nakapag-usap ako ng Amerikano, British, mga ganyan. At minsan ini-interview ko din sila about sa life nila. At ang isang sagot lang nila, nung bata pa daw sila, nagtatrabaho na daw sila at hindi daw sila nag-i-stop magtrabaho. At the age of 60 or 65, hindi pa sila nag-i-stop magtrabaho guys. Tingnan nyo. Ang mga Amerikano na nakatira sa Amerika, nagmo-move sila sa Pilipinas kasi yung kita nila doon, mas malaki ang value sa Pilipinas guys. So, yung mga Amerikano na yan, natapos na yung life nila na at the age of 60 or 70, nagre-retire na sila at nag-aasawa sila ng mga Pilipina. Siyempre, hindi naman lahat ng Pilipina gold digger, hindi naman lahat ng Pilipina pera-pera lang ang habol sa mga ibang lahi, di ba? Siyempre, may true love din naman yan. At saka may respeto din naman yan sa kapwa nila. At saka yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng ibang lahi, guys, may respeto sila sa isa't isa. Hindi lang pera. Kailangan nating irespeto ang mga ibang lahi. Huwag nyo silang tignan na sobrang yaman nila, na mapera sila. Kasi guys, sa bansa nila, nagtatrabaho din sila. At nagpupursige rin silang mabago ang buhay nila. Kasi guys, nung kabataan nila nagtrabaho sila, ngayon tumanda na sila, nagre-retire na sila. Pero nagre-retire sila, pero may pera silang sources of income, may pera sila. So, ang daming nakikita ko sa TikTok na ang daming mga problema regarding lalong-lalo na kapag yung anak nila nakapag-asawa ng ibang lahi, magulang ang laging problema dyan guys. Lalong-lalo na pag yung magulang mo hindi mo binigyan ng pera. May nakita ko isang Pilipina na halos nakita ko sa TikTok na halos sabihan na daw siya ng kuripot, walang utang na loob, walang ewan ko, lahat na ata ng bad things na masasabi sa kanya, sinasabi na ng mga tao sa kanya kasi hindi siya nagbibigay ng pera guys. Sa totoo lang guys, hindi pinupulot ang pera sa ibang bansa guys. Kahit na nakapag-asawa ka ng ibang lahi, nagtatrabaho pa rin kami. Kasi mas maganda yung may sarili ka bang pera at may sarili siyang pera. Nire-respeto namin yung ibang lahi. Hindi namin sila tinitignan ng puro pera na lang guys. Respetuhin nyo sila the way they respect you. Marespeto po ang mga ibang lahi sa mga Pilipina guys. Kaya nakikita ninyo pag may mga Pilipina na nakakapag-asawa ng mga ibang lahi na mga matatanda na sobrang maalaga yung matatanda, maalaga din po yung mga Pilipina sa mga asawa nila. So, yung ibang lahi kasi guys, nakikita nila yung attitude mo. Kung maano din sila guys, alam din nila kung mukhang pera ka na ano. Kasi yung jowa ko guys, nakilala niya ako, may sarili akong trabaho, may sarili akong pera. At taga Dubai siya guys. Never ako nanghihingi sa kanya ng pamasahe kasi respeto namin sa bawat relasyon natin. Yun na sa tuwing gusto ko siya makita, siya lagi ang nagbabayad ng mga pang travel ko papunta doon, di ba? Hindi ko siya pinagbabayad guys ng taxi kasi nagta-taxi ako dati ng mga 120 ata binabayad ko back and forth. So, irespeto natin kung sino sila guys kasi meron sila pinaghirapan nila yun kasi nakikita ko sa ating mga Pilipino, hindi ko naman nilalahat ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino kasi guys mga tamad, hindi naman lahat pero tamad talaga na hindi mapursige sa buhay. Yung bang hindi mapursige sa buhay, yung nakukontento na lang sa maliit na naiuwi nila sa bahay. Ang mga ibang lahi, hindi po ganun ang nila, nasa mind nila guys. Ang mga ibang lahi, hindi sila nakukontento sa maliit na pera. Talagang nag-hard work sila ng very very hard guys. So, sana ganun din yung mga Pilipino pero wala zero tayo. So, kaya kami mga Pilipina, nakapag-asawa kami ng ibang lahi kasi nasa kapalaran namin yun. Nasa kapalaran nyo yun guys. Kung talaga makapag-asawa kayo ng ibang lahi, makapag-asawa kayo. Kung makapag-asawa kayo ng Pilipino, makapag-asawa kayo ng Pilipino. Pero kasi ako guys talagang mahilig ako sa mga guwapong lalaki.
minsan nga, pinapangarap ko lang sana magkaroon naman ako ng jowa na maputi, matangkad, iba yung kulay ng mata, at blonde yung buhok. Tapos pag nasisinagan ng araw, namumula yung mukha. At nagkatotoo siya, guys. Yung jowa ko, alam niyo ba, pag nasisinagan niya ng araw, namumula dito sa pisngi niya. Ang ganda naman. Minsan nga tinitingnan ko siya, nagbe-makeup ka ba? Ba't namumula yung mukha mo? Kasi ako nangingitim ako pag nasisinagan ako ng araw. So, gwapo yung jowa ko. So, ayan lang, guys, na-share ko lang sa inyo. Sana huwag niyong tignan ng Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner, na mayaman na sila. Ang dami ko nakikita sa TikTok, guys, may mga binabash pa na pinagsasalita ng masama kasi yung may isang Pilipina, guys, na hindi siya masyadong kagandahan, guys, na hindi siya nagme-makeup pero may asawa siya ibang lahi na gwapo, tapos may anak siya na gwapo din. So ang tingin sa kanya katulong katulong ng bata. So ang masasabi ko lang sa kanya, guys, ang masasabi ko lang sa inyo, guys, hindi naman porket may asawa ka na ibang lahi, nakasuot ka ng gold na earrings, gold na necklace, tapos magandang damit. Alam niyo ang mga utak talaga ng Pilipino, sa totoo lang, naaawa ako sa mga taong ganyan ng utak. Hindi ko ma-carry yung utak nila. Ayun lang yung mga utak ng mga inggitera, guys. Kaya kayong mga Pilipina na nakakamit ninyo yung mga buhay na gusto ninyo sa buhay, lalo nyo pa silang inggitin, guys. Kasi alam niyo wala namang mangyayari sa inyo kahit na sabihan kayo ng masama, ganyan o sabihin kayo inggitera, madamot, walang mababago sa buhay ninyo, guys. Ang mababago sa buhay nila kasi nakadepende sila sa mga ganong pagsasalita sa ibang tao na nakapag-asawa ng mga foreigners. So hayaan nyo na lang sila. Mas maganda, guys, na isipin ninyo ang buhay ninyo. Mag-move on kayo sa mga taong ganyan. Yung mga taong ganyan dapat hindi na kinakakausap. So, ayan lang, guys, na-share ko lang sa inyo. So, ayan lang, guys, na-share ko lang sa inyo. Nakahanap ako ng content na maganda. Sa kakapanood ko ng TikTok, doon ako nakakahanap ng content. Pero, reality naman talaga yung sinasabi ko, guys. May mga Pilipina talaga na tingin sa mga Pilipina na kapag asawa ng ibang lahi is mayaman na sila, di ba? Lalong-lalo na paano nakapunta ka ng Amerika. Nagkaroon ka ng green card. Nako, yung mga Inglaterra dyan, labas hanggang tenga yung ninyo. Basta ang isipin nyo lang, guys, is yung buhay ninyo, paano kayo makasurvive sa pandemya, ganyan. Huwag nyong iniisip yung mga chismosa, guys, kasi ay mga chismosa, guys, is rin yan, ginagamit nyo yan sa mga for umangat sa buhay. Ayan yung mga taong nakakapagpursige sa inyong mas umangat pa sa buhay, diba? So, that's it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you all, guys. Bye! Hi guys, it's me Cheryl Castro and welcome sa aking YouTube channel. So, today's topic, guys, pag-uusapan po natin ang mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap ulit. So, kapupulutan po natin ng aral to. So, sana po, itong video na to is, panoorin ninyo ang pisa hanggang sa dulo kasi marami kayong makakapupulutang aral dito, guys. So, first is walang kasiyahan. So, means overspending on things you don't need. So, i-example ko yung sarili ko, guys. So, ako kasi yung taong magastos sa pera. Lalong-lalo na pag nagsasahod kami every month. Pero kasi minimum yung sahod ng mga OFW every month is napupunta sa Cebuana, sa M. Louvillier, sa padalahan sa abroad. Minsan kasi, guys, ini-reward ko naman yung sarili ko na gusto ko bumili ng things for myself. Ika nga, kasi syempre ikaw nagtatrabaho, so hindi naman masamang mag-overspend ng sarili mo, diba? Pero ayan ngayon, dahil sa COVID ngayon, guys, kailangan natin baguhin yan, yung walang kasiyahan sa buhay. Pangalawa, emotional spending. Ika nga. Spending based on impulse or emotion. Ika nga. So, for example is, malungkot ka. Ang makakapagpasaya lang sa'yo is mag-spend ka ng pera. Yung
lonely ka, makapagsaya lang sa'yo is pumunta ka ng mall, bumili ka ng mga gamit na things na gusto mong bilhin. Ayun guys, kailangan natin baguhin yun, yung emotional spending nga. So, pangatlo is katakawan. Pangatlo yan guys is example ko ang sarili ko guys. Sa tuwing kumakain kami sa restaurant, same like sushi restaurant guys, na mahilig po talaga ako sa sushi. Kuha ako ng kuha ng pagkain guys. At hindi ko siya nauubos. May mga natitirang 2 or 3 sushi at nagagalit yung jowa ko kasi nga katakawan. Malaki ang mata ko sa pagkain. So, may pagkain na gustong-gusto ko, pero pag nakuha ko na, nakain ko na, nabusog na ako, may natitira sa plato ko na ayaw niya. So, katakawan po yun. So, kailangan natin i-change yun. Ialis na natin siya. Pang-apat, kapabayaan. Not knowing where your money goes. Ika nga. So, pag nagsasahod kayo ng ninyo, monthly salary ninyo, hindi ninyo alam kung saan ninyo ipapasok or ipupunta. Pero talagang ang OFW kasi guys, isa na ang minimum na nasa utak niyan, padala agad ng pera. Pero yung rest ng pera ninyo, hindi nyo alam kung saan nyo ipupunta or saan nyo gagastusin. Kasi sa ating mga Pilipina kasi, hindi ko naman nilalahat ng mga Pilipina, pero talaga tayo is we want something new nga. Ika nga, pag may online selling dyan, mga bags, shoes, damit, na mga mura, binibili natin yan. Pero ngayon sa pandemya guys, hindi na po natin kailangan yan. So, i-out up po natin yung kapabayaan. So, pang-5, walang ipon para sa kinabukasan. Ika nga, yes guys, sa ating mga tao kasi guys, mostly sa atin, hindi na natin iniisip ang kinabukasan natin. Lalong-lalo na hindi ka nag-iipon ng pera. Ako kasi guys, wala talaga ako ipon nung nag-start ako ng mag-abroad ng, I think, 2009. So, nung nagbakasyon lang ako sa Pilipinas, saka lang ako nag-open ng bank account ko sa Metrobank. So, saka lang ako nag-ipon nung nakauwi ako ng Pilipinas, mga ilang taon ba ako hindi umuwi. I forgot already, but nung day na umuwi lang ako ng Pilipinas, doon lang ako nag-iipon, nag-open ng bank na mali pa yung way ng pag-open ko. Sana nag-open ako ng international credit card or ATM card na international. Alam ko sa Metrobank meron silang ganun kaso ito, ngayong may pandemya, wala tayong perang makukuha kasi lahat ng pera nyo nasa Pilipinas, hindi nyo mailabas nga. Ika nga, walang ipon. Pang-6, lubog sa utang. Hindi ko alam guys kung bakit ang mga tao is nangungutang ng pera. Lalong-lalo na kung hindi nyo naman kailangan, umuutang kayo. Or mga pambayad sa mga bills ninyo, mga kuryente ninyo, inuutang ninyo sa pera. Umuutang kayo ng pera. Hindi ko alam kung bakit may mga ganung tao guys, kasi sa abroad kasi nakikita ko mga different people, lalong-lalo na hindi lahat ng mga tao sa abroad mayayaman. Yung may mga ibang lahi din na mahihirap na nagpupunta sila dyan sa abroad, kumikita sila ng pera. Bakit kayo hindi nyo kayong kumita ng pera? Bakit nangungutang kayo ng pera? Anong different namin sa inyo na nagtatrabaho kami, nag-earn kami ng pera, pero kayo hindi kayo nag-earn? Hindi ko talaga alam kung anong pagkakaiba nating human being ba? Human being nga. So, 7, walang emergency fund. For example niyan is na ospital kayo. Wala kayong pera sa bangko. Saan kayo kukuha ng perang pang-ospital guys? Isipin nyo naman yan. So, saan kayo, kunyari na balian kayo ng buto. Kunyari na balian kayo ng buto guys, or nasugatan kayo. Kailangan nyo pumunta ng hospital pero wala kayong emergency fund nga. Wala kayong ipon sa bangko. So, saan kayo kukuha ng pera? So, babalik tayo sa pang-6, lubog sa utang. Diba? Ika nga. So, mangungutang kayo sa mga kamag-anak ninyo sa abroad, mga kaibigan ninyo sa abroad, mangungutang kayo. Malulubog na naman kayo sa utang. So, ayan nga yung sinasabi ko 7, walang emergency fund.
Pang-walo, walang retirement fund, guys. So, may mga age sa atin na napakaagang mag-retire, guys. Hindi ko alam kung bakit kayo maaga nagre-retired or sinasabi ninyo na matanda na kayo. Pero dito sa abroad, guys, walang age dito, guys. Kahit na ilang taon ka, 50, 60, or 70 years old, hanggat kaya ng katawan mo, nagtatrabaho talaga sila. So, nakakaipon sila ng pera. So, pag nag-retire sila, meron na silang pera. Pero yung mga ibang tao, guys, wala silang retirement fund, kaya nalulubog sila sa utang nga. Pang-9, nagmamadaling yumaman. Yes, guys, dito tayo nalulugi. Ika nga, pag nagbe-business tayo, gusto ninyo pasukan na ng malaking halaga. Gusto ninyo bigyan na ng malaking puhunan. Like, for making business, guys, you need to think about na you need to put some investment money for only little money la. Ika nga. Huwag tayong nag-aapura na yumaman. Ika nga. Kasi guys, pag nag-invest kayo ng malaking pera, mag-expect na kayo ng malaking balik niyan. So, kailangan nyo muna mag-start for small before big nga. So, wag kayong masyadong ura-urada sa mga businesses. May mga kamag-anak kayo nagsasabi na ganito, business, magandang ganyan. First of all, guys, isipin nyo muna yan ng maigi na 25 times to 3 buwan. Mag-isip kayo kasi pera yung nilalabas ninyo, guys. Malaking halaga na pera yan. Huwag kayo mag-invest ng napakalaking halaga sa isang business kung hindi naman kayo sure na mag-grow yun. Mag-invest kayo muna ng maliit na halaga, tapos tignan ninyo kung magkano ang puhunan ninyo, saka kayo huwag kayong ura-urada na, ayan, punuan agad, ganyan-ganyan. Huwag, guys. So, nagmamadaling yumaman. Huwag kayong magmadaling yumaman, guys. It always think about waiting nga. Passive income. So, pag tumatanda tayo, guys, nawawala ang trabaho natin. Pero lahat ng mga gastos natin is dumadami. Meron tayo electricity bill, mga gastos sa bahay, kailangan bumili ng bigas, mga pagkain. Pero wala ka ng trabaho. Nag-retired ka na ng maaga, di ba? So, yung sahod natin is nag-stop, pero yung mga gastos natin laging nga sa mga gastusin sa bahay. Wala ka ng sahod pero may mga gastusin ka na naka sa palad mo nga, ika nga. So walang passive income. So ulitin ko, guys, sa mga pinag-usapan natin, mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap is, first is walang kasiyahan, 2 is emotional spending, 3 is katakawan, 4 is kapabayaan, 5 is walang ipon para sa kinabukasan, 6 lubog sa utang, 7 walang emergency fund, 8 walang retirement fund, and 9 nagmamadaling yumaman, and 10 walang passive income. Sana itong mga binasa ko, guys, is kapulutan po natin ng aral at ipasok po natin sa mind natin itong mga 10 na sinabi ko sa inyo para makatulong sa inyong kinabukasan. So, that's it for today's vlog, guys. I hope na na-enjoy ninyo itong video. Please like and share and subscribe to my channel. Love you all, guys.